Ba't pa siya naghanap? Nandiyan ka naman na. So, may problema pa rin talaga dito si Jason kasi ang dami na pumamin, buti sana kung isa lang. Ayan, may dalawa. Hindi pa natin alam, baka meron pa iba dyan on the side. Minahal sila ng milyon-milyong Pilipino. Para sa maraming kabataan, sila ang larawan ng isang masayang relasyon na sabay umaangat sa buhay. Sina Jayzam Manabat at Camille Trinidad, o mas kilala bilang Jamil, ay naging pinakamalakas at pinakasikat na couple vloggers sa Pilipinas sa kasagsagan ng YouTube vlogging. Halos bawat galaw nila ay sinusubaybayan mula sa simpleng kulitan, tampuhan, hanggang sa pinaka-personal nilang problema. Para sa publiko, tila bahagi na sila ng araw-araw na buhay. At bawat upload nila ay inaabangan, pinag-uusapan at pinapansin ng milyon-milyong tagahanga. Ngunit sa likod ng ngiti at saya, may mga lihim at issue na unti-unting sumusubok sa relasyon nila. Mga kontrobersya na magbabago sa tingin ng publiko sa Jamil at sa kanilang napakatinding kasikatan. Bago pa man sumikat sa social media, simple lang ang buhay ni Jayzam at Camille. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Si Camille ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Marketing Management sa Divina Pastora College noong 2018. Si Jayzam naman ay nag-aral ng Industrial Engineering sa Technological Institute of the Philippines, ngunit hindi malinaw kung natapos niya dahil mas pinili niyang tumutok sa vlogging. Sa kabila nito, parehong may pangarap at determinasyon. Unang nakilala ang Jamil sa Facebook, kung saan nag-viral sila dahil sa kanilang natural na kulitan at asaran. Mga simpleng video lang, tawa, biro, kulitan, tampuhan, pero kakaibang chemistry ang mayroon sila. Para sa publiko, totoong relasyon ang pinapanood. Maraming kabataan ang nakakita ng sarili nila sa Jamil, parang ordinaryong magkasintahan na biglang napansin ng internet. Sa bawat viral video, unti-unti silang nagkaroon ng tapat na fanbase na tinawag nilang mandirigma. Mga fans na sumusubaybay sa bawat galaw at emosyon ng couple. Noong 2017, pumasok sila sa YouTube at tuluyang nagbago ang kanilang buhay. Ang content nila ay naging mas dramatiko. May prank na nauuwi sa galit, tampuhan na may iyakan, at selusan na may kasamang sigawan. Sa huli, laging nagkakaayos din at may lambingan. Kahit paulit-ulit ang formula, epektibo ito. Halos bawat upload ay pinanood ng milyon-milyong tao at ang bawat video ay nagdadala ng kita at exposure. Unti-unting lumakas ang fanbase nila. Ang mandirigma ay naging parang pamilya nila. Pinoprotektahan, sinusubaybayan at pinapahalagahan ang bawat galaw ng Jamil. Sa loob lamang ng ilang taon, umabot sila sa mahigit 12 milyong subscribers. Noong July 2021, nakuha nila ang Diamond Play button. Oh my goodness! Iarap ko na. In 3, 2, 1. Ayan mga kaibigan, Smeyo Martiga, Smeyo Marimar. Nung una, edited lang. Legit na. Simbolo ng sukdulang tagumpay sa YouTube. Kasabay ng kasikatan ay ang pera. Tinantya ng mga eksperto sa social media na kumikita sila ng 1 million hanggang 5 million kada buwan mula sa YouTube ads. Hindi pa kasama ang malalaking brand endorsements, sponsored videos at negosyo. Naipakita nila ang marangyang pamumuhay, malaking bahay, mamahaling sasakyan, travel lifestyle. Para sa maraming Pilipino, sila ang patunay na pwedeng yumaman habang magkasama sa isang relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, lumalaki rin ang pressure. Lahat ng galaw, lahat ng emosyon ay may nanonood. Sa bawat tampuhan, may katumbas na views. Sa bawat iyak, may katumbas na kita. Unti-unti nagsimulang magtanong ang ilang fans, normal pa ba ang lahat o ginagamit lang ang relasyon bilang content? Noong unang bahagi ng 2021, sumabog ang pinakamalaking kontrobersya, ang cheating issue. Inakusahan si Jayzam ng pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa ilang babae habang nasa relasyon pa kay Camille. Maraming screenshots at testimonya ang kumalat online. Para sa publiko, malinaw na may pagtataksil na nangyari. Ang dating sweet at maalaga na imahe ni Jayzam ay biglang napalitan ng pagtatanong at pagdududa. Sa mga lumabas na video, kitang-kita ang sakit ni Camille.
Umiiyak siya, wasak ang emosyon at malinaw na hindi scripted ang kanyang reaksyon. Samantala, si Jayzam ay humarap sa kamera, humingi ng tawad at inamin ang kanyang pagkakamali. Ngunit para sa maraming fans, hindi sapat ang pag-amin at paghingi ng tawad. Ang dating imahe ni Jayzam bilang mabuting partner at huwaran sa mga kabataan ay tuluyang bumagsak. Maraming mandirigma ang nadismaya at lumayo sa kanilang paniniwala sa couple. Dahil sa bigat ng issue, umabot pa ito sa Raffy Tulfo in Action, isang programang kilala sa paglalantad ng personal na problema sa buong bansa. Dito, mas lalo pang naging malinaw sa publiko ang pagkakamali ni Jayzam. Nakikipaglandian kung alam mong may kabahay na. Nakikipaghalikan ka pa. Bakit ako ba? Ako ba ang nag-insist? Ako ba lumandi? Hindi naman, di ba? Babae ka! Ay, naku. Napakatipid ng utak. Sir Tulfo, pasensya na po. Ako na po aawat para hindi na po mapunta po sa kung saan pa po to. Ako po talaga yung may kasalanan. Sadyang nadadala lang po ng galit si Camille, naiintindihan ko po. Para sa ilan, ang nangyari ay hindi lang pagtataksil kay Camille, kundi pagtataksil sa tiwalang ibinigay ng milyon-milyong fans. Kasabay nito, muling binalikan ng publiko ang kanilang mga lumang videos. Maraming netizen ang nagtanong kung scripted lamang ba ang mga tampuhan, iyakan at drama na kanilang pinapanood. Kung nagawa ni Jayzam na magsinungaling sa relasyon, paano na lamang ang content? Wag na lang, di ba? Diyos mo, bakit ko lolokohin kung Babe, mahal na mahal ko? Pag yung panahon na niloko mo ako, papanoorin ko yung vlog na Kahit walang konkretong ebidensya, sapat na ito para masira ang tiwala ng publiko. Bukod sa cheating issue, may iba pang kontrobersya na bumangon laban sa Jamil. May mga lumabas na aligasyon tungkol sa scripted content kung saan sinabing hindi raw lahat ng tampuhan at asaran nila ay totoo. May reports din ng harassment allegations laban kay Jayzam na lalong nagpahina sa imahe niya. Kasabay nito, kumalat ang balita tungkol sa pagbebenta ng bahay at sasakyan. Para sa ilan, tila senyalis ito ng malaking problemang pinoprotektahan nila sa publiko. Noong August 2021, isang biglaang desisyon ang tuluyang nagpabago sa lahat. Dinilit nila ang kanilang original YouTube channel na may mahigit 12 milyong subscribers. Walang paunang babala. Kaya nga maraming nagulat nang burahin ng Jamil vlogger couple ang kanilang YouTube channel na meron ng 12 million followers. Walang malinaw na paliwanag. Isang click lang. Wala na ang pinaghirapan nila sa loob ng maraming taon. Para sa publiko, tila trahedya ang nangyari. Ang dating simbolo ng tagumpay at kasikatan ay nawala sa isang iglap. Ayon kay Camille, emosyonal ang naging desisyon matapos ang matinding pag-aaway at isang counseling session kung saan kinuwestiyon ang kanilang relasyon. Trending kami sa Twitter, saka sa Facebook. Puro nangyari sa channel namin, ba't doon na-delete? To be honest, mga kaigan, 100%. Naisip namin, mamuhay na lang kami na normal ni Camille. Gusto na namin yung gano'n na simpleng buti. Gaya nang mangyayari sa amin dati. Simple lang kami, ganito lang kami. Ayaw na namin yung masyadong mataas, ang daming nakakakita sa amin. Marangiya. Ito, legit to hindi to sa pagiging ungrateful. Ito yung nararamdaman namin Ito yung naramdaman na namin na gusto namin kami na lang nakakakita sa relasyon namin. Alam mo yun yung tamang drama na gano'n. Ngunit sa mata ng publiko, maraming tanong ang naiwan. Lalo pang naging kontrobersyal ang pangyayari dahil kasabay ito ng anunsyo ng BIR tungkol sa pagbubuwis sa mga influencers. Dahil sa timing, maraming netizen ang nag-isip na baka may itinatago ang Jamil, lalo na si Jayzam, na nasa gitna ng sunod-sunod na issue. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik ang Jamil sa YouTube gamit ang bagong channel. Maraming fans ang natuwa pero ramdam ang malaking pagbabago. Hindi na milyon-milyon ang views at hindi na ganoon kalakas ang suporta. At ang dating dominantly popular na couple sa social media ay napalitan ng katahimikan. Sa paglipas ng mga taon, nagbago rin ang social media landscape. Sumikat ang TikTok, YouTube Shorts at bagong influencers. Maraming bago at mas malinis na imahe ang mas tinangkilik, kaya ang Jamil na minsang pinakasikat ay unti-unting naiwan. Ang mga lumang issue, lalo na ang kay Jayzam, ay patuloy na binabalikan tuwing may bagong upload o post. Ngayong 2026, aktibo pa rin ang Jamil pero mas low-key at pribado ang buhay. Mas simple ang content, mas konti ang drama, at mas focus sa negosyo at personal na healing. Sila pa rin bilang magpartner,
Pero ang Jamil na kilala ng publiko noon ay hindi na bumalik. Ang tiwala ng marami, lalo na kay Jaisam, ay mahirap nang buuin muli. Bukod sa YouTube, nakatutok sila sa negosyo, mula sa car services, merchandise at brand endorsements. Nakita nila na hindi pwede umasa lamang sa social media, kaya nag-invest sila sa tangible assets at sariling ventures. Ang bagong lifestyle nila ay mas focus sa mental health, privacy at long-term stability kaysa sa mabilisang views at viral content. Ang kwento ng Jamil ay malinaw na babala. Sa social media, pwede kang umangat ng sobrang bilis, pero kapag nasira ang tiwala ng tao, kahit gaano karami ang subscribers mo, kahit gaano kalaki ang pera at views, pwede itong mawala sa isang iglap, isang pagkakamali, isang hindi planadong desisyon, at ang lahat ng tagumpay ay maaaring maglaho. Sa huli, ang pinakamahalaga ay hindi ang views o pera, kundi ang katotohanan, respeto at tiwala sa sarili at sa relasyon.